Alam niyo po ba mga kababayan na ito pong si Sara Duterte nagsalita na po patungkol po dun sa issue ng pambabato po niya ng laptop sa isang abogado po niya na ang hinihinalang abogado mga kababayan ay walang iba kung hindi itong si Atty. Michael Powa. So ngayon mga kababayan, sabi po dito sa DZMM Teleradio, dininay daw po ni Sara Duterte yung issue ng pambabato niya ng laptop. So ngayon ito mga kababayan, pakinggan niyo po. At merong mababanggit dito si Sara Duterte na talagang hindi ka panipaniwala mga kababayan. Ito ay play po natin. How's PRRD today, ma'am? Is he happy? Is he sad? Or is he... He's not joyous. He's not sad. He's, siguro because of the quiet reflection about God and the universe and whether or not merong Diyos o wala. Wait nga lang, ulitin ko nga lang. Parang naglalag tayo eh. How's PRRD today, ma'am? Is he happy? Is he sad? Or is he... He's not joyous. He's not sad. He's siguro because of the quiet reflection about God and the universe and whether or not merong Diyos o wala. Medyo subdued. Yes, that's the term. Subdued. VP, just a quick question of political lang, ma'am. Yan. Ang dami pong mga statements na lumalabas sa different platform, ma'am, na tinapunan mo daw ng laptop ang isang empleyado mo, ma'am, na si Atty. Powa. Do you want to react to that particular statement or narrative? Actually, sa totoo lang, masyado na siyang basura ba na gossip. Na hindi na siya Basura daw, gossip daw mga kababayan yung usapin na yan. Kasi sa totoo lang, nag-viral po talaga yung usapin na yan mga kababayan na kung saan merong isang abogado na binato ng laptop ng kanyang kliyente. At yung kliyente mga kababayan na sinasabing umiiyak daw ng 12 hours, naglock sa kwarto, umiiyak na parang bata mga kababayan, parang toddler, walang iba kung hindi etong si Sara Duterte. At yung abogado na binato ay walang iba kung hindi etong si Atty. Powa. So ngayon mga kababayan, pakinggan nyo ang katawiran ni Sara dito. Dapat pinapansin. Pero dahil tinanong mo, sagutin ko na lang. Never in the history sa aking trabaho ako nagtapon ng laptop sa isang colleague or sa isang empleyado or sa isang abogado. Dahil unang-una, wala naman atang pag nagtapon ka ng laptop or nagtapon ka ng cellphone, wala siyang benefit sa iyo, and syempre wala siyang benefit sa tatamaan ng laptop or cellphone. Pangalawa, hindi ako gumagamit ng laptop kasi hindi ako marunong gumamit ng computer. Dito pa lang mga kababayan, mahahalata nyo nagsisinungaling na itong si Sara Duterte. Bakit ko nasabi? Ikaw ba naman, abogada ka. Sinasabi ng mga supporter mo, abogada ka na nakakuha ng 80 mga kababayan. Di po ba mas mataas pa kay Miriam Defensor? Hindi ka marunong gumamit ng computer? Di ka marunong gumamit ng laptop? Paano ka gumagawa ng mga pleading mo sa mga kasong hinahawakan mo kung meron man? Kaya sa totoo lang mga kababayan, dito po sa sinasabi ni Sara Duterte ito, isang malaking kasinungalingan po yan. Bakit ko po nasabi? Saan ka ba naman nagkatala? Lawyer ka, hindi ka marunong mag-laptop? Di ka marunong mag-computer? Dyan pa lang mga kababayan, mahahalata nyo na nagsisinungaling talaga si Sara Duterte. At saka tingnan nyo mga kababayan ang mukha niya habang nagsasalita siya ha. Halatang ayaw niya talagang sagutin yung itinatanong sa kanya nitong si Alvin. Kaso nga lang ang problema, since naka-video na mga kababayan, no choice na po siya kung hindi sagutin yung mga tanong. Ngayon, naniniwala ba kayo na itong si Sara Duterte ay abogada pero hindi gumagamit ng laptop? Naniniwala ba kayo dyan? Paano siya gumagawa ng mga pleading niya? Paano niya pinag-aaralan yung mga kasong hinahawakan niya kung meron man, mga kababayan? At saka sa talinong niyang yan, nakakuha ng 80. Di po ba mas mataas pa kay Miriam Defensor, di ka marunong gumamit ng laptop? Ano yan? Diba? Anyway, tuloy pa natin. Sa lahat ng mga documents, nire-rely ko lang yan sa kasamahan sa Sa minsan na gumagamit ako ng laptop, gamit ko yon pag may Zoom meeting. Hindi marunong ka mag-laptop? Marunong ka mag-laptop? Vice President Sara Duterte.
Huwag mo sabing hindi ka marunong kasi mga kababayan, pag ginamit niya kasi yung term na hindi siya marunong, hindi niya kayang galawin yung laptop. Hindi niya kayang gamitin. Kasi nga hindi siya marunong. Pero sabi niya dito, nagagamit niya yung laptop, nakagagamit siya ng laptop kapag ka magsusum meeting. So ibig sabihin, marunong kang gumamit ng laptop at malaki yung chance na totoo nga yung kumakalat na balita na nambato ka ng laptop. Kasi para maganda yung image. Para maganda yung image sa Zoom meeting. Grabe yung palusot, no? Sunod. Grabe yung palusot ni Sara Duterte, mga kababayan, parang bata lang. Parang bata lang na gumagawa ng dahilan para hindi mahuli sa pagkakamaling ginawa. Saan ba naman kayo nagkatala? Sinasabi nung una, di daw marunong gumamit ng laptop. Dahil nga mga kababayan, yun daw mga trabaho, siguro yung mga documents, inaaso niya lang sa mga tauhan niya o mga kasamahan niya sa opisina. Pero gumagamit daw siya ng laptop kapag ka may mga Zoom meeting. Para daw maganda yung image at saka naka-Zoom. Yan ba'y salitain ng maayos na vice presidente lalo na't abogada na nakakuha ng 80%? Di ba mga kababayan? Biruin nyo, hindi raw marunong gumamit ng laptop pero gumagamit daw ng laptop pagka naka-Zoom. Ay, yung laptop ko, personal ko siya na laptop. Binili ko siya, mahal siya. And hindi siya itatapon basta-basta. Sisira siya. Di may laptop ka nga, gumagamit ka nga ng laptop. Di ba mga kababayan ang gulo? O di may laptop ka nga, gumagamit ka nga ng laptop kasi bumili ka ng laptop at mahal yung laptop mo. Kasi mga kababayan, ito tandaan nyo ha, yung taong hindi marunong gumamit ng laptop, hindi alam yung specs ng laptop at hindi niya alam kung magkano yung laptop niya. Diba mga kababayan? Kasi ang tao lang naman kaya bumibili ng laptop kasi maganda yung specs. Tandaan nyo po yan. Ngayon, alam ni Sara Duterte na mahal yung laptop niya at hindi niya pwedeng itapon basta-basta. So ibig sabihin marunong siyang gumamit ng laptop at malaki nga ang posibilidad mga kababayan na nung nakita niya na may probable cause yung mga reklamong isinampa laban sa kanya sa Senado, sa Kongreso mga kababayan, may probable cause yung mga impeachment complaint, nanggalaiti siya. Kasi nga, kinukontra mga kababayan ng mga abogado niya kung ano yung sinasabi niya publicly. Hindi niyo ba napapansin? Sinasabi ng mga abogado niya haharap na si Sara Duterte. Pero sinasabi minsan ng mga abogado niya hindi daw haharap. Kasi nga nagkakaroon ng depekto sa mga paliwanag ng abogado niya kaya hindi rin natin masisisi etong si Sara Duterte mga kababayan kung bakit nanggagalaiti siya sa kanyang mga abogado. Magastos bumili ng bagong laptop. Kasi, tinatanong nyo bakit private yung laptop ko. Hindi ma-afford na gobyerno yung gusto ko na laptop. So, nagpabili ako ng laptop. Grabe, no? Sa gobyerno, hindi daw nila ma-afford yung laptop ko. Grabe, no? Hindi ako nagtatapon ng gamit, kahit anong gamit sa ibang tao. And malawa, ko itatapon yung laptop ko dahil personal ko yun. Pag nasira yun, ako din yung gagasto sa bibili ng pero sabi ko nga, basura siya na chismis. Na tulad ng in relation to sa pinag-usapan natin kahapon, mga ginagawa ng mga kalaban na misinformation or disinformation para guluhin ang kwento at paboran yung naratiba na gusto nilang ang layo nung sagot niya mga kababayan doon sa ano, no? Ang layo ng sagot niya doon sa tanong ni Alvin about doon sa ano. Kasi kung wala naman talagang katotohanan yan, di mo na kailangan ng maraming explanation, sasabihin mo lang hindi. Hindi totoo yan. Hanggang doon lang mga kababayan. Pero yung kanya, pati yung pagyayabang niya sa kanyang laptop na mahal, pati yung hindi afford daw ng gobyerno yung laptop niya. Saan ba naman kayo nagkatala mga kababayan? Ito po sa akin in my personal opinion. Pinagyayabang niya yung laptop niya pero hindi niya na nagawang i-contribute yung mga laptop na dapat ay sa mga teacher nung siya ang secretary ng DepEd mga kababayan. At saka sa kabila ng mga nakurakot niya na pera ng mamamayang Pilipino, ang lakas pa ng loob na mag-demand ng mamahaling laptop sa gobyerno nito pong si Sara Duterte. Diba? Ang lakas pa mag-demand. Pera ng taong bayan ang ginagastos dyan.
Kaya kung ano yung ibinibigay sa'yo ng gobyerno, dapat tanggapin mo, hindi yung ikaw ang magdidemand sa kung ano yung luho na gusto mo. Diba? Ang kapal ng mukha, mga kababayan. Ang kapal ng mukha ni Sara Duterte dito. Diba? Anyway, tuloy pa natin. Ipalabas. Parang ano ba ang gusto nilang ipalabas na naratiba? Masama bayaw ugali ako. mo. Kinakabahan ka, natatakot ka, nagtrantums ka. Nung nakita mo na may probable cause yung impeachment laban sa'yo. Ano pa ba? Bobo ako. Yan. Pro-China ako. Ano pa ba? Incompetent. Malabas din yan sa kanila. Inutil ka. Dati, nagsasabi sila brat ako, pero ewan ko, tumitigil na sila ngayon. Unstable, ma'am. Oh, yeah. Baliw nga. Stable. So, yun yung sinasabi ko. Basura na siya, pero syempre dahil nakoconsume siya sa social media para paboran yung narrative na gusto ng kalaban. Ayun pala. Kaya mga kababayan, naniniwala ba kayo na totoo yung mga sinasabi laban kay Sara Duterte? Baliw, incompetent, inutil, stable mga kababayan, ano pa ba? Abrat, bobo. O sa inyong palagay, ganun ba si Sara Duterte? Press 1 nga mga kababayan kung ganun yung tingin nyo, press 2 kung hindi. Vice President Sara Duterte, taong bayan na magsasabi niya na. O kaya ganito na lang mga kababayan, yes kung oo, no kung hindi. O ayan, sa tingin nyo, yung mga binanggit ba ni Sara Duterte, ano ba mga kababayan? Totoo ba? Press nga ng, i-comment nyo nga dyan ng yes kung totoo at no kung hindi. Para makita ni Sara Duterte kung ano yung tingin sa kanya ng mamamayang Pilipino. Ayan tingnan mo Sara. Tingnan mo, dami nag-yes comment yun ng yes kung totoo na siya po ay may sapak, incompetent, inutil, na vice presidente, boplax, mga kababayan, bonak, ano pa ba? Yung sinabi niya, baliw. Yan comment nyo nga ng yes kung totoo. Tapos comment kayo ng no kung hindi. Ayan taong bayan na nagsabi, Vice President, na may sapa ka nga daw. Na incompetent ka, inutil ka. Ayan taong bayan na po nagsasabi. Anyway, tuloy pa natin. Kurap, magnanakaw. Yan. Kurap daw, magnanakaw. Press ng yes kung tingin nyo na ganun si Sara Duterte. There's also a lot of information circulating na yung mga congressman daw, they are just going to vote for your impeachment because they fear that kasi nagboto din sila last year, they're going to be vindictive towards them. Should you surmise this political persecution being done to you? What's your reaction to that? Kung ako congressman ba, hindi ako nag-iisip kung vindictive ba yung tao o hindi. Pero unang-una, hindi niyo naman, matagal na ako sa politika. Hindi ako kilalang tao na, or politiko na vindictive. Alam yan ng mga tiga Davao. Nagkaroon din ako ng mabigat na kalaban sa Speaker Nograles, pero hindi ako kilala na isang vindictive na tao. Tapos pangalawa, pag ako congressman, hindi ako titingin sa kung vindictive ba o hindi yung isang tao. Titingin ako sa ebidensya. Yes. Meron ba? Kaya nga eto mga kababayan, since nanggaling na po kay Sara Duterte ang usapin na yan, sinasabi niya titingin daw po sa ebidensya. Bakit ba sinasabi ng Kamara na may probable cause? Ito pong mga impeachment complaint na 3 and 4. Impeachment complaint laban po kay Sara Duterte. Kasi nga mga kababayan, may sapat na ebidensya. Naniniwala ang Committee on Justice mga kababayan na may sapat na ebidensya para po ma-impeach etong si Sara Duterte at para magkaroon ng trial at ma-impeach etong si Sara Duterte at humarap sa trial. Ngayon, ang tanong natin mga kababayan, bakit hindi po siya humaharap? Lalo na dito po sa proceedings ng Committee on Justice. Kasi nga mga kababayan, alam niya sa sarili niya na may probable cause po talaga. Alam niya sa sarili niya na matibay yung ebidensya laban po sa kanya. Kaya nga hindi mapakali yung asawa niya na si Man Scarpio. Diba, kinasuhan yung mga kongresista at kinasuhan mga kababayan yung AMLAC kasi may ebidensya nga. Diba? Anyway, ituloy pa natin. Ebidensya, wala. Wala naman, nung final yung complaints, walang ebidensya at all. Yung nakalagay. Pananaw niya yun. Lahat yun parang, ano man tawag ng abogado sa kanila? Parang, so kumbaga allegations lang lahat. Nothing to support the allegations. So
Yun yung dapat na tinitingnan nila. May basehan ba ito o wala? Meron. Ano ba talaga ang totoong kwento dito? Is this accountability or is this about removing a person who doesn't agree with the administration? In addition to that, Deep Inday, there's also a lot of information na sinasabi nila magboboto na lang sila sa impeachment mo kasi they fear that they're going to be receiving zero allocation for budgets sa respective na districts nila. What's your reaction to that, ma'am? Zero na talaga. Wala ng pera. Uy. Ayan, yan. Isa pa yan. Merong impeachment o wala ng pera na pwedeng ibigay. Pag binigay pa yan nila ang pang-MOOE sa mga congressman, hindi na mag-function ang gobyerno. O, kaya nga, ibalik mo yung ninakaw mo. Ganun lang kadali, Vice President Sara Duterte. Ikaw na nagsabi, wala ng pera ang Pilipinas, wala ng pera ang gobyerno. O, hindi ibalik nyo yung mga ninakaw nyo para magkapera ang taong bayan. Kasi unfair naman nga sa mamamayang Pilipino na sinasabi ng Vice Presidente na piling inosente, hugas kamay, na wala ng pera ang pamahalaan, wala ng pera ang Pilipinas, pero hindi niya ibinabalik yung mga ninakaw niya. Di ba mga kababayan? Biruin nyo, sinasabi niya, wala ng pera ang gobyerno, wala ng pera ang Pilipinas. O bakit di mo ibalik yung mga ninakaw mo? Allegedly. Para nang sa ganon, kahit papaano may bumabalik na pondo sa bansang Pilipinas, sa kaba ng bayan. Ngayon mga kababayan, tuloy pa natin yan dito. Kasi may sinasabi pa siya dito Sabi ni Sara Duterte, kung hindi man ako maging Vice President, okay lang din sa akin. Yan yung sabi niya mga kababayan. Pagdating naman sa politika, paano ko ba sabihin ito? Nag-isip pa Alam nyo naman na hindi ko gusto maging president. Kaya nga ako hindi tumakbo noong 2022. Lalo na vice president. Kaya nga ako tumakbong mayor noong 2022. So, Tingnan nyo mga kababayan na may sinasabi siya dito, hindi daw niya gusto mag-presidente at hindi daw niya gustong mag-vice president. O ayan tanong, bakit maaga pa lang nagdideklara ka na? pagdating naman sa politika, Malaki. paano ko ba sabihin ito? Ayan tingnan nyo. Alam nyo naman na hindi ko gusto maging president. Kaya nga ako hindi tumakbo noong 2022. Lalo na vice president. Kaya nga ako tumakbong mayor noong 2022. So para sa akin, kung manatili akong vice president, well and good. Mas marami pa akong matutulungan through the office of the vice president. Kung hindi man din ako maging vice president, okay lang din sa akin. So, yung makakatulong pa rin ako sa mga tao sa ibang capacity na, sa ibang pamamaraan. Biruin mo yung mga tao nasa paligid niya, naiinip na doon sa mga sinasabi niya. Kasi mga kababayan, kayabangan talaga yan, kalokohan lang yan. Kasi unang-una gusto niya maging presidente para na sa ganun mga kababayan yung pangungurakot niya sa kaba ng bayan magtuloy-tuloy. Ngayon mga kababayan, ang problema, nung siya ay naging vice-presidente, nabisto lahat ng ginagawa niyang hindi maganda, lalo na pagdating sa pamimera ng bansa. Diba? Kaya nga hindi na siya pwede maging presidente. Tapos ngayon mga kababayan, kung dito pa nga lang sa simpleng tanong nahihirapan na siya, paano pa kaya kapag nasa ASEAN Summit na siya? Di po ba? Paano na kaya kapag nasa mga bilateral summit na siya? Ano gagawin niya? Hindi siya attend. Hindi niya ipipresent ang Pilipinas. Dito pa nga lang, simpleng tanong lang nahihirapan na siya mga kababayang sagutin. So, either way, hindi mawawala yung capacity ko na tumulong. So, hindi ako parang gigil ba doon sa posisyon. Grabe, kasi kahit anong posisyon naman, kung gusto mo talaga tumulong sa tao. Hindi ka na magkakaroon ng posisyon pag na-impeach ka, maniwala ka. Kasi ako naniniwala ko mga kababayan, may impeach to sa Mayo 11. Maniwala kayo sa akin. Kung hindi to ma-impeach mga kababayan sa Kamara, sa Mayo 11, mag-unsubscribe na kayo sa akin, susurugin ko pa tong channel ko. Hindi, sa totoo lang mga kababayan. Diba? Kung halimbawa hindi po ito ma-impeach sa Kamara,
Mag-unsubscribe na kayo sa akin, walang problema. Pwede naman yun. And na-experience ko yun. Noong hindi ako tumakbo for congressman noong 2013. Pagkatapos Kasi nga hindi mo kaya. Hindi mo kaya maging congressman, Vice President Sara Duterte. Wala kang magagawa kapag ka naging congressman ka. Mapapatulad ka lang sa kapatid mo mga inutil. Hindi, sa totoo lang mga kababayan, na hindi pumapasok bilang kongresista at hindi ka kayang ipagtanggol sa kamara. Yun yung mangyayari sa'yo. Madadagdagan lang mga kababayan ng bobong politiko doon. Ang tatalino na nga nung iba mga kongresista doon, bago dadagdag ka pa kung sakali doon, kawawa naman. Yung mga taga Davao dahil nagluluklok sila ng mga boplax na katulad nyo. kung nag-mayor, hindi ako tumakbo sa politika. Nag-abogado ako and nakatulong din ako, hindi as far and wide as the office of the Vice President. Nakatulong din ako ng mga tao bilang abogado. Ayan. Mga kababayan isang patunay po na talagang pansin nyo naman sa mga binitawan niyang pahayag dito, lalo na about do sa issue ng pamamato ng laptop sa isang kliyente, sa isang abogado, malaki ang posibilidad mga kababayan na totoo po yan. Ako naniniwala ako, malaki ang posibilidad na totoo po yan. Mismong inamin na nga ni Sara Duterte. 'Di ba, ang gulo nga lang nung statement niya, pero kung titingnan nyo, gumagawa lang siya ng paraan para patayin yung issue. Pero ang totoo po talaga dyan, nambato talaga siya ng laptop sa kanyang abogado, which is eto pong si Atty. Michael Powa. Allegedly mga kababayan ang binato ng laptop. Ngayon, ang point kasi dito mga kababayan, sa katulad ni Sara Duterte, hindi na po niya tinitingnan kung mahal ba yung laptop na sisirain niya or hindi. Kasi kaya niyang bumili kahit 100 pang magagarang laptop sa dami ng pera na kinulimbat niya allegedly sa kaban ng bayan. Ano po? So ngayon, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi nyo? Hingil po dyan sa mga dahilan at katuwiran ni Vice President Sara Duterte. Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo. Hingil po dyan.